Teka. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka. Ito na ang tambalang Modi Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Ay, nakakamera pala ako. Salbahe ka talaga, Jude Alabado. Paborito ko yan sa Lion King yan di ba? Magandang hapon mga kaibigan. Pagdamutan nyo lang ako ng mga 30 minutos. Tawag ko ng kaligas. Si Senyor naghahanap ng pantalon doon sa kotse niya. Samahan niyo muna kami sa kabuuan ng ating Teka. Tumakbo si Senyor. Alas 4:36 na mga kaibigan. At sa kanan ho ng ating mga katuwang sa News Center at ni Mayor Mon Ilagan at ni Senyor Pacheco. Si Edwin muna, alalay lang tayo dito. Siguro babalik ko si Senyor pag nakaraos na ang pawis niya. At gandang hapon. Magandang hapon kay BDDL. Ayan. Kilala mo yun kung sino yan? BDLL. Ayan. BDLL. Ayan. Nakikinig sa atin ngayon. Huwag na muna. Surpresahin muna natin ang mga taga-subaybay. Nakita ko litrato mo. Bossing. With our big boss. Alright. At 4:37, sana'y makasama namin kayo sa kabuuan ng ating po namang huntahan sa kanan ni Senyor Ray Pacheco na nahulaan nyo ba nangyari kay Senyor, mga kaibigan? Hindi, kayo man tao lang, wika nga. Anyway, sa ilang mga balita ngayon, umaabot na ho pala sa 1,000 healthy Filipinos ang makatatanggap ng unang doses ng coronavirus vaccine by October. Yan kung sasang-ayon kayo. Sapagkat marami ngayon, gustuhin mang magpabakuna dahil sa banta ng COVID-19, nandun pa rin naman ang pag-aalinlangan. Nandun pa rin ang pag-aalinlangan na, teka muna, parang baka tayo maturok tepok. Ayan, dyan na yung devil's advocate pag nandiyan yung bakuna, ikaw muna, Jeric. Ikaw muna, Edwin. Yakin po tayo. But anyway, si Dr. Jaime Montoya, kaibigan ko ito, ang Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development ng DOST, ay nagbigay ng ilang detalye doon sa unang pagpupulong ng mga manufacturer scientists na ka-develop po niyang Russian vaccine. Mamaya makibalita tayo kay Dr. Jimmy Montoya, no? At malaman natin kung ano ba yung sabi nga natin nagbigay kumbinsi sa kanila para paniwalaan at higit pang katigan itong bisa ng coronavirus. Anyway, yung mga UP expert ay nagsasabi kasi na yung Sputnik 5, parang parang pangalan ng fraternity sa Bilibi dito. Kalaban ng bahala na gang Sputnik, di ba? Sputnik 5, mas mainam na yung Sputnik kaysa naman bahala na. Pero pangit pakinggan, bahala na vaccine. Di ba? Parang ang hirap pakinggan nun. Buti na lang ang pinulot nila is Sputnik 5. Pero hindi nangangahulugang mas magaling yung Sputnik sa bahala na gang. Pagdating sa loob. Baka mamaya masalubong. Miyembro ako ng bahala na, minamaliit mo kami. Yan. Kaya iba yung pinag-uusapan natin dito. Bakuna ho ito. Yung bakuna tinawag na Sputnik 5. Alright. Sinasabi ko dito mga kaibigan, yung Russia ay medyo nagitla dito sa announcement ni President Vladimir Putin na yung development ng Sputnik 5, ang kauna-unahang bakuna ng mundo para sa nakamamatay na virus, ay masasabi ho namang mga kaibigan na medyo katiwa-tiwala. He has such confidence on the vaccine at mismong si Mr. Putin ay sisiputin ang clinical trial kung sakaling siya daw ho ay gawing subject at siya ang unang susubok. Ganyan talaga ang medyo mabigat na pasanin ng ating mga leader. Pag ikaw leader, ikaw ang una. Ikaw ang adjutante.
ikaw ang sabi nga kung mayroong 'di ba sa digmaan ang sumisenyas diyan leader at hindi umuurong diyan ang leader. Parang sa sa barko. Hindi lulundag kayo 'di ba? Nagsiman kayong dalawa. Hindi lulundag ang kapitan hanggang hanggang may nakasakay pa dun sa barko na pasahero o sabi nga living things. Bago yan, pag siya yung sisigaw ng abandon ship. Abandon ship, siya yung sisigaw nun, pero siya hindi tatalon. Hanggang hindi pa nakikitang ligtas. Gito naman sa mga presidente, kaya pala si Vladimir Putin mukhang nagpapalakas ng loob. Sabi niya dahil nga sila unang nakatuklas at siya ang unang susubuko niyan. Samantalang sa mga news sounds, sa mga news bites, rinig natin si Professor Ranjit Rai, yung nagtaguyod ng UP Octa Research Team, sinasabi niya na matagal pa ho yan. It would take a while, sabi niya. Bukod doon sa, sabi nga magagamit na ng mga tao sa darating na mga araw, puproduce pa yan. Magkakaroon pa ng productions. Kaya, ito nga, hihintayin natin. Sabi ni Rai, yung mga Pilipino ay should not be pabaya. Hindi pa rin tayo dapat maging careless sapagkat ang bakuna ay na-develop na. Pero magkagayon pa man, huwag muna agad tayong katiwala. Ang bilang ng COVID-19 positive cases ay been increasing in the country. Lumalaki. Nyor, okay ka lang? Success ba, Nyor? Success? Talagang ganon. Tuwan-tuwa yung mga listener natin Hindi inaasahan. Bakit, sabi nung mga listener natin, bakit iniwanan ka ni Senyor? Meron kasi hindi inaasahan pangyayari. Sa inyo man sumapit yun. Yung mga hindi mo inaasahan pangyayari. Sa inyo man sumapit yun. Nauna. Sige, ikaw na nga magprograma at babalik pa ako mamaya. Hindi mo namin sinasadya po May yun. nag-text sa akin, Bakit? Ang middle initial, Nino? BDLL. BDLL. Mistiso yun. Ano yan? Kaibigan mo rin. PDA, ano? And BDLL. PDLN. V as in victory. Ano? Tapos D as in Delta. Ano kaya yun? Tapos L as in Leon. Ano kaya yun? Tapos L as in Lima. Lima? Bibig lima? Ay, ewan ko sa'yo. Alright, sisingkat na muna. Salamat po, salamat. At tuloy-tuloy na tayo. At alamin muna natin, teka muna, alamin muna natin yung kalagayan ng weather, ha? At alamin natin ito mula po sa Pag-asa. Kasama natin si Lori De La Cruz. Malamig, maulan, maaraw. Teka, ano ba ang weather ngayon? Okay, mula po sa Pag-asa, alamin natin ang kalagayan ng panahon natin mula kay Lori De La Cruz. Lori, buenas tardes. Yes po, good afternoon at sa Asan ang mga latest kababayan. So ngayon, meron tayong monitor na LPA at huling namata ng sentro nito sa layong 170 kilometers hilagang silangan ng Basco, Batanes. At sa kasalukuyan, nagdudulot ito ng mga paulan doon ho sa Batanes sa Sabuyan Group of Islands. Samantala, yung Intertropical Convergence Zone nakaka-apekto pa rin at aktibo pa rin ngayon sa katimugang bahagi ng Luzon, sa Visayas at Mindanao. At makakaranas pa rin ng mga pagulan ang Bicol Region, Eastern Visayas, Marinduque, Romblon at maging ang Mindoro provinces dahil naman sa direktang epekto ng Intertropical Convergence Zone sa natitirang bahagi nating bansa. Generally good weather for today. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz. At sumainyo ang ulat panahon. Laging maging handa, anuman ang weather. Yan, napakinggan natin ng weather at syempre, umasa tayo ng ulan pa rin, ha? Dahil kahit na sabihin pa natin, ito po kasi ang panahon ng tagulan, Simula ito ng Agosto tayo, Ghost Month. Pagkatapos yan, September, October, November, di ba? Hanggang November yan. Siyempre, puro ano yan. Susunod na, amihan na. Yan puro sa ano lang yan, di ba? Nanggagaling sa kabilang side, yung ihip ng hangin. Dala po yan ng habagat, senyora. Okay, at anyway, nagbago din ang ihip ng hangin para sa pasukan
At gaya po ng napag-uusapan natin ngayon, ito po yung pinaka mainit na balita ngayon na mula po mukhang na dininig yung yung mga karaingan ng ating mga magulang, ng ating Parents Teachers Association, at hindi lamang po dito sa lokal kundi sa buong Pilipinas, na kung saan po ay mukhang isinaalang-alang din ito ng DepEd, yung mga kahilingan ito na talagang aminin natin na gusto man ng mga bata. Sabi kasi ni Secretary ng DepEd natin, ni Secretary Donor, nasabi niya, gustong-gusto na rin ng mga batang mag-aral. Kahit na ba gustong-gusto mag-aral, nasa new normal tayo. Kailangan natin ng mga adjustment. Dahil hindi pa natin alam kung gaano tayo kahanda dito sa tinatawag na blending. New blend. Di ba? New blend ba yan? Na tinatawag nila. Na para malaman natin kung talaga bang adjusted tayo dito. Dahil kasi kakapa-kapa tayo dito Mabuti yung magkaroon muna tayo ng mga dry run. Parang kamukha din ng ginagawa ngayon nating dito na pagsisikap sa COVID-19. Di ba may mga clinical trial tayo? Trial. O di magkaroon din tayo ng parang trial. Hindi ba pwedeng gawin yon? Bago tayo pumagit na sa laot, sabi nga natin, kesa naman na baka tayo malunod pag nandun tayo, di ba? Dahil hindi pala handa ang mga bata sa mga ganitong klase ng sistema ng ating gagawing pag-aaral ng mga estudyante natin, kaanin sabay ng tulong ng magulang at ganoon din ng mga teachers. Kaya ganoon. Ayan ang dapat natin pag-usapan ngayon. Isa sa mga mainit na issue pa rin natin, siyempre, pinag-uusapan po ng UPA experts, ito pong tinatawag nating Sputnik. Ayan, alam niyo naman, nanggaling sa Russia to, at tinaasahan natin na ito ay isa sa alang-alang na sa Mayo 1 ay mukhang ang unang-unang nagboluntaryo dito na magpabakuna ay ang ating kagalang-galang na presidente ng Pilipinas, si Presidente Digong. Okay, tingnan natin at pag-usapan natin kung ano ang asahan natin dito sa Sputnik 5. Ito ba ay magkakaroon na ng katotohanan? Ito na ba ang hinihintay-hintay natin? Pero ito, sa 21 pa natin malalaman, di ba? 2021. Kaya gusto na nang ibaburay na yung taon ng 2020. Wala nang 2020, 21 na. Hindi naman po pwede natin bilisan yan. Talagang lahat tayo ay nag-aapuhap na. Anyway, nasa linya po natin ngayon si Dr. Jaime Montoya, ang Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development ng DOST. Para magtanong tayo kung gaano ba ano ba nakikita nila dito sa tinatawag na Sputnik 5 na nilulunsad ngayon ng Russia bilang siyang magiging kasagutan nito problema natin sa COVID-19. Magandang hapon po, Dr. Montoya. Magandang hapon po, Mr. Pacheco, at magandang hapon din po sa inyong mga tagapakinig. Ngayon po ay siguro lahat naman sa inyo nakarating na po itong issue na meron na pong natuklasan ang Russia, ang bansang Russia na magiging parang pinaka vaccine para po rito sa naralapit para po ma-overcome na natin itong problema natin na kinakaharap sa ngayon, no? Dahil talagang malaking problema po ito isang pandemic. So, ano ba tingin niyo rito? Ito po bang nakikita ninyong invention ng Russia ay maaari po ba nating masasabi ba natin ito credible para masabi natin na this is the answer of the problem ng buong mundo? Ano palagay nyo? Ano tingin ninyo, Dr. Montoya? Well, ganito po yan. Of course, tayo po ay natutuwa at mayroon noong bakuna na pwede maaari nating magamit, pero kailangan po ay pag-aralan po muna natin itong mabuti. Meron po tayo mga vaccine expert panel na naatasan na titingnan po ang resulta ng phase 1 at phase 2 po na nangyari na sa Russia gamit ang bakunang ito. At kung ito po ay maganda ang resulta, tayo po ay magsasagawa ng phase 3. Ito po yung malakihang testing sa ating bayan na pupunduhan din po ng vaccine developer sa Russia para malaman po natin kung ang mga Pilipino ay maganda rin po ang response dito sa bakunang ito. So titinapaho natin yung magiging resulta ng mga susunod na trial.
Kasi po, yung mga mag-uunang magboboluntaryo at ang mga Pilipino, yung nandun po nandyan po ngayon nakatira sa Russia mismo, Dr. Montoya. Hindi po. Teka, lilinawin ko lang po. Yung phase 3 clinical trial na gagawin nila, ito po ay gagawin, karamihan po ito gagawin sa Russia. Okay. So mga taga-Russia po, citizens po nila yan. Mhm. Pero bukod po dyan, isa po tayo sa 4 na bansa na nakausap na nila na sasali rin dito sa trial na ito. Ito po ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Opo. Brazil at tayo po. Opo. So, sa tingin po ninyo, kasi nagulantang ang buong mundo ng Martes, di ba? Nang ipagmalaki po yung ng Russia na sa kanila galing ang pinaka-umano'y bakuna laban sa COVID-19. Pero marami pong eksperto din, Dr. Montoya, ang tila nagdududa na epektibo o ligtas ang bakuna ng Russia dahil wala pang 2 buwan kasi ang inabot ng clinical trials nito, di ba? Di ba, Doc? Opo. Pero kasi alam niyo po, dapat linawin natin dahil nung nakipag-usap po kami sa mga scientists sa Russia po, ipinaliwanag naman nila na yung registration na sinasabi nila ay registration at certification for limited use or emergency use. Ibig sabihin po, ito po ay pinahintulutan na ng Russian FDA na gamitin na sa kanilang populasyon pero sa ilan lamang, hindi pa sa lahat. Sa ilan lang po, katulad ng mga healthcare workers at yung mga at-risk. Opo. Dahil po, yung mas permanenteng registration ay ilalabas pa po o aprubahan ng FDA nila after matapos po ang phase 3 clinical trial. Okay. Okay, so sa tingin ninyo, Dr. Montoya, how long will it take until now we reach itong tinatawag nating yung sinasabi po ninyong na phase 3 na trial? How long will it take kaya? Oo. Sa tingin niyo? Yung phase 3 clinical trial po, dahil ito po ay maraming tao na ang involved na dadaho. Okay. So nasa libo na po ito at maraming bansa ang involved. Ito po will usually take 3 to 6 months. Ito lang po yung pagkakaroon, yung pagsasagawa ng clinical trial. Pero bukod pa doon sa 3 to 6 months na yan, siguro mga 1 buwan pa ho yan ay gugugulin para pag-aralan po lahat yung mga datos at resulta ng trial na ginawa hindi lang sa Russia, kundi doon sa iba pang bansa. Pag ito po ay kanila pag-aralan na at nasabi nila na ito ay maganda, ligtas at epektibo, Opo. ito po ay kanilang isasabit sa FDA sa Russia para mabigyan sila ng permanent registration. Okay. At magagamit na sa karamihan ng populasyon sa Russia. Sa estimate po nila, mangyayari po ito yung pagsasabit sa FDA ng mga next year pa ho, mga Enero at Pebrero next year. So, Enero pag na-approve yan ng FDA, doon pa lamang siya pwedeng i-apply sa FDA naman natin o sa Okay. ibang bansa. Okay. So, ganun, Doc, ang ibig nyo sabihin, kung next year, ng mga January, February, gugugol pa tayo ngayon ng pag-oras na isinabit na, gugugol pa tayo ng ilang buwan. Tama? Opo. Next year. So, assuming na dire-diretso po ang mga studies nila, walang problema, Opo. nakuha po lahat yung mga tao na kailangan sumama o lumahok sa trial. Opo. So magsasabit po sila sa FDA nila ng January, lalabas po siguro ang desisyon yan mga February, at siguro maisasabit po yan sa ibang bansa kung maaprubahan yan mga March. Okay. So Tapos, yun po ang ang sa FDA. Tapos para mag-decision po ang ating FDA, siguro mga April na po yan. okay. Mga April na ng So, 20. ang parang lumalabas po, ang pinakamaaga na pwede tayo magkaroon ng vaccine from Russia. Basta po maganda ang resulta, dire-diretso po, walang problema. Mga May po yan o June. Ayan. Katapusan ng second quarter next year. Ayun. Yan pala ang parang timeline natin. Hanggang April or May. Tama po ba? Opo. So, pag na-approve na ng FDA natin, di pwede na pong gamitin, pero dadagdagan nyo pa yan ng panahon para pagbili ng bakuna. Dahil kailangan ng gobyerno ay kumuha ng bakuna at maramihan po yan.
So, may ilang buwan din po yan ang idadagdag yung uli bago yan maging available talaga sa atin. Ayun. So, tingin natin, bago pa mag-end ang taon ng 2021, doon pa lang natin siguro masasabi, Doc, na okay na ang vaccine. Opo, malamang. Opo, Okay. kasi po itong mga kumpanya na to, iintayin pa nila yung magandang resulta ng kanilang trial at maaprubahan sila bago sila mag-distribute po ng mga bakuna nila. Kasi dalan-dala na po tayo, Doktor, sa nangyari dito sa Dengvaxia, di ba? Nagkulang po yan ng tinatawag na trial. Umabot lang ata ng phase 2 yan o phase 1 ang Dengvaxia at ginamit na kagad natin. So hanggang phase 3 pa lang. Doc? Opo, phase 3. At pagkatapos ng phase 3 po ay i-monitor pa ho yan pag ginagamit na ho ng karamihan. I-monitor pa rin yan ng FDA. So marami tayo sasaalang-alang dyan, ano? Dahil alam niyo naman na medyo komplikado daw. Sabi nga ng ibang mga nakakausap natin ng mga expert, medyo komplikado yung bakuna ng Russia dahil 2 doses daw ito na magkaibang laman. Totoo ba yun, Doc? Well, yung 2 doses po, karaniwan po doon sa mga bakunang dinevelop na ngayon para sa COVID-19 ay 2 beses po ibibigay. Yung unang bigay at usually yung susunod po ay after 21 to 28 days. Ngayon. So, karamihan po, in fact, 1 o 2 lang, isang beses na magbibigay, pero karamihan po sa kanila 2. Dahil po, base sa kanila sigurong pag-aaral, kung isang beses lang po ibibigay, yung taas po ng antibodies na sinusukat para malaman kung epektibo yung bakuna ay hindi pa ganun kataas. Okay. So, kailangan magbigay pa ng second dose. Ayun. So, nagkakaroon na ho ba tayo ng coordination ngayon sa Department of Health ng Russia ngayon, Dr. Montoya? Opo, yung una naming meeting, sila po ang nag-organisa at yung kung kasing institusyon na dumiskubre at nag-develop po ng bakuna, ito pong National Medical Research Center for Epidemiology and Microbiology sa Moscow o yung Gamaleya ay nasa ilalim po ng Ministry of Health ng Russia. Okay. So, ando na po ang coordination natin. Opo. Actually, may ilang bang candidate tayo sa vaccine worldwide? Alos 28 ata yan na Doc, ano? Ay, hindi lang po. Yung Hindi lang. sinasabi niyo po siguro, yung mga nasa clinical trial na. Pero ang lahat po ng bakuna, kasama na po yung mga nagsisimula pa lang, ay umaabot na po sa mahigit 150. Wow! Ganun pala yan. Ang ibig sabihin, Opo. ang kandidato sa vaccines worldwide, 28. Pero pag dinasabi nating mga ngailangan, lahat na po yan ng bansa. Tama po ba? Opo. So, aabutin ng 100 na mahigit na 100 mga bansa po yan. Hindi po. Yung sinasabi ko po, yun yung numero o dami ng bakuna na in different stages of development sa iba't ibang bansa. Ano po to? Yung mga bakunang dinedevelop na. Umaabot na po ng more than 150. Wow! Ang hirap talaga, no? Hindi sa dami nito, paano kaya natin madidetect yan kung alin talaga ang effective, ano? Kaya nga ho, yun ang sinasabi ko, sa dami po ng bakuna na yan na sunod-sunod na lalabas, kailangan po talaga masusi natin pag-aralan yan. Dahil hindi po ibig sabihin na yung nauna ang pinakamagaling. Opo. Maaari po na yung magaling o yung magagandang bakuna yung mga susunod pa. Okay. So marami pa pala talaga yung dapat na isaalang-alang at hindi tayo dapat magmadali rito, Dr. Montoya. Opo, dapat po talagang maingat tayo. Pero ganun pa man, dapat bilisan din natin ang trabaho para magamit po kaagad at proteksyon na ating mga mamamayan. Ayan. Kasi tagal-tagal na rin po talagang ang dami na pong napapraning, Doktor. Actually, sa totoo lang, hindi yung COVID-19 ang nagiging epekto doon sa mga mamamayan natin. Maraming parang napapraning na. Dahil nai-stress na po, di ba, Dok? Yan po ang nakikita natin. Talagang totoo po yan. Kaya kailangan po talaga na madiskubre, mapag-aralan na at magamit na kung mapatunayang mabisa at ligtas ang anumang bakuna na nandyan. Okay. Maraming salamat, Doc, sa pagbibigay niyo po sa amin dito sa issue na ito na pinag-uusapan natin kaugnay rito sa vaccine ng Russia. May kinalaman dito sa tinatawag nilang ito nga pong tinatawag na Sputnik 5.
Opo. Opo. At salamat po sa inyong mga binigay ng mga impormasyon sa amin, mga inputs, upang sa ganon, alam namin na hindi pala to ganun kadali. Even though na ito ay dinideklara na, ina-announce na may vaccine, pero hindi ganun lang pala yan. Ano? At least nalaman na it takes time, at ang timeline natin probably ay mga May o mga April or May. Tama po ba ito? Pinakamaaga na po yan. Best case scenario na po yan. Ayan. So yan ang abangan namin, Doc. At sana po ma-fast track na talaga ito. At yan ang ating panalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Opo. Kailangan natin talaga ngayon ang dasal para habang sinisikap ng ating lahat ng mga kinaukulan kung paano natin malulutas itong problemang ito na kinakaharap ng buong mundo. Doktor, marami pong salamat. Kailangan po ang dasal para po makita na natin ang nabisang bakuna. Opo. Doc, maraming salamat sa inyong mga input sa amin sa araw na ito dito po sa aming palatuntunang Teka-Teka sa DWIZ. Maraming salamat po, Mr. Pacheco, at magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Magandang hapon din po at be safe, okay? Dr. Jaime Montoya, Executive Director, Philippine Council for Health Research and Development ng DOST. Magbabalik pa rin kami, no? Magbabalik pa ako ang palatuntunan Teka-Teka sa pangalan pa rin po ni Mon Ilagan. Si Senyor Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka. Magbabalik kami pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Oras natin ganap ng alas 5:01 ng hapon. Teka, alas 4:30 na. DWIZ. Teka, alas 4:30 na. Teka, alas 5:10 na po ng hapon, mga amigos at mga amigas. Sa pangalan pa rin po ni Mayor Mon Ilagan, ito pa rin po si Senyor Pacheco na inyo po magiging kaboka-boka pa rin hanggang alas 5:30 ng hapon o alas 5:10 na ng hapon, Senyora. At yung po mga nata-traffic ngayon, mamaya alamin natin ang kalagayan ng trapiko sa mga sandaling ito. Habang sa ngayon ay pinag-uusapan pa rin natin itong katatapos na natin makipag-ugnayan sa mga kinaukulan at sa mga expert para dito sa inaasahan nating vaccine, ito pong Sputnik 5. Sana po hindi maging Sputnik lang natatak yan, ha. Alam niyo yung Sputnik, pag sinag-usapan natin ng Sputnik, gang lang yan, gang. Kalaban yan ng Bahalagang, Sputnik at saka Bahalagang at saka Oxo. Yan o. Ngayon ang Sputnik, pero talaga ang Sputnik po nanggaling yan yan ang unang isumahing papawid na sa kalawakan. Kauna-unahan po ang Russia diyan. Sila ho na una diyan. Kaya ginamit na yung Sputnik. Kasi sila ang una ngayon sa vaccine, kaya pinangalan. Ano niyo po kasi, hindi niyo na itatanong nanggaling ho ako ng Russia. Ayan. Baka hindi alam ni Sai Sai, baka hindi mo alam na nanggaling ako sa Russia. Kaya ang pangalan ko po diyan Comrade Pachikowski. Yan. Kung tawagin po ako sa Russia Comrade Pachikowski. Nakita ko po yung Sputnik na yan. Ang Sputnik na yan ay isa pong nanggaling po doon sa ginamit na spaceship. Yan po ang unang-unang spaceship halos na pinadala sa himpapawid na nanguna po ang Russia. Yan. Ngayon, dahil mangunguna sila sa vaccine, Sputnik din ang ginamit nila. Ayan. Mga naunahan din ng US, ano? Ewan natin. Baka naman sakaling merong ilabas din ng US habang nauna po ngayon ng Russia. Siyempre, lahat nga nagigitla. Para bang talagang ito ay paligsahan talaga ng power pati sa larangan nitong COVID-19. Talagang importante natin talaga yan na malaman natin yan. Alam natin yung mga malalaking bansa. Alam ka naman ng Pilipinas. Ang Pilipinas kaya humabol. Bilib na ako sa Pilipinas. Pag humabol ang Pilipinas dito sa COVID-19, talagang masasabi natin matatalino ang mga Pilipino, no? Karaniwan, ang talent ng mga Pilipino hindi napapakinabangan dito sa Pilipinas at ito ay napapakinabangan ng ibang bansa. Yan ang masakit sa atin dito, senyora. Anyway, ang yamang ngayon ay malinaw na sa atin, mga aabutin pa tayo ng halos mahigit 1 taon. Tama? Mga 1 taon yan halos. Kung sasabihin natin mga Mayo o mga 6, ngayon ay buwan ng Agosto, tama. Halos kulang-kulang ng 1 taon, ano? Kung talagang magiging successful po yung Sputnik 5 by May na makikitaan natin, at least May, June, July, August,
maganda na ang magiging tradisyonal na Pasko ng sambayan ng Pilipino. Pero ngayon sa 2020, marami na ang bumura sa taong ito ng 2020 sapagkat alam nila, ito po ang new normal na paraan ng buhay natin, lahat to ay puro naka-face mask. Na ngayon ay dinagdagan pa nila, hindi pa nasiyahan sa face mask, nilagyan pa ngayon ng face shield. Ayan. Ano pa kaya susunod nila? Baka bukas makalawa para na tayong astronauts, ha? Inaalala ko dito, magsusot na tayo ng parang astronauts at yun ang kailangan na magiging suot natin pag tayo ay gumitna ng kalye dahil kulang tayo sa pag-iingat. Ewan ko, sagana naman tayo sagana naman tayo sa kampanya. Ayan, naglunsad pa ng kampanya ang DILG, ang Department of Local Government, ang DOH, naglunsad nga para daw maturuan ng disiplina ang mga Pilipino sa paglaban sa COVID-19 coronavirus. Kulang pa ba? Kulang pa ba yung kampanya natin? Ano tingin mo, engineer? Parang kulang pa ba? Ha? At dinagdagan nyo, gumastos ba tayo rito? Tiyak yun. Dahil ito na naman meron tayo tinatawag na bida ang may disiplina. Maganda lang pakinggan ho yan. Yan daw ito title ho ng kanilang, ito po yung kanilang, ito po yung inilunsad na kampanya. Kulang pa ba yung mga kampanya natin? Face mask, di ba yung kampanya natin? Social distancing, ano pa? Lagi yan nakalagay, di ba? Lahat ng establishmento na pasukan mo, nakalagay yan. Dito nga ako sa amin sa building ho namin, bago kayo makakakit dito sa studio namin, may babaril na sa'yo, meron ng alcohol, na nakalagay ng mga palatanda kung saan ka tatapak. Kulang pa ba yon? At gumastos pa kayo ng, gumastos pa kayo ng kampanyang bida. Bida ang may disiplina. Solusyon sa COVID-19. Ayan po. Yan ang, alamin natin, kung gaano ka-epektibo, makakulang pa pala yung ating kampanya. At nagdagdag pa tayo ng panibagong kampanya, bida ang may disiplina. Tingnan natin kung it works, ha? Whether it works or nothing. Lumipad lang ang pera natin dyan. Okay, yamang pinag-uusapan natin yung nakatagdang pagbubukas ng klase sapagkat mukhang tinupad. Mukhang hindi rin, nakita na rin siguro ng Department of Education na talagang hindi na angkop na talagang magmadali tayo sa pagbubukas ng klase sa new normal, sa tinatawag na itong tinatawag nating new blend, blended ba? Blended learning na tinatawag nila. Ang ganda pakinggan, Parang kape. Blended learning. Maganda sa tenga, pero parang mahirap ang pagsasakatuparan kasi magandang pakinggan pag blended Masarap yan Masarap, parang malinamnam, pero maninamnam nga ba? Pero maraming dumaing na mga teachers natin at saka mga magulang. Nasa linya natin si Dr. Arlene Escalante na nakapanayam natin nung pa. Siya po ang spokesperson ng League of Parents of the Philippines, member din ng Quezon City PTA Federation o association ng lahat po ng school ng PTA presidents. Magandang hapon, Dr. Escalante. Magandang hapon po sa inyo, Ray, at sa lahat po ng inyong listeners. Siguro natatandaan nyo, Doktora, nung i-reveal nyo sa amin yung kung anong magiging problema natin. Kung itutuloy pa rin natin yung pasukan sa 24 dahil inisa-isa natin yun, hinimay-himay natin na yes. Paano kayang gagawin? Yun nga, sabi natin, yun nga. Kailangan hindi po ba nagkatotoo lahat? Mabuti naman at sumulat siguro kayo. Di ba sabi nyo, susulat kayo. Talagang, sabi kasi sabi ng Department of Education ng dati, nakikipag-coordinate daw. Pero iba pa rin yung sulat na ginawa ninyo siguro na isinaalang-alang nila at eto ngayon, nag-adjust na tayo. Mahabang adjustment na to. Doktora, ano tingin nyo? Correct. Napakahaba na ito na panahon ng kanilang paghahanda and hopefully, pagdating po ng October 5, wala nang wrong spelling, wala nang wrong equation, na nakakahiya po na na-discover pa. Hindi po ba? Kayo po ba? Ako po, magulang po ako ng dalawang mag-aaral ng public school. Hindi po ba nakakainis yun? Wala po bang English department DepEd para mag-check niyan? Okay, parang mangyayari sa atin na what is your favorite color? Prussia, spell it. Pula na lang po, ma'am. Red na lang. Red na lang po. Red na lang, ma'am. Promise. Promise, I can spell it.
Senyor Ray, we're Opo. very happy po sa development na ito at mabuti naman po at narinig po ng ating pong mahal na presidente ang hinaing po ng mga magulang, hindi lamang po dito sa NCR kundi sa buong kapuluan po. At dalawa po ito na anggulo. Una po ang kaligtasan at kalusugan ng ating mga guro at ang ating pong mga mag-aaral. But at the same time po, yung pong paghahanda, sapat na oras ng paghahanda ng ating pong mga guro. May chismis po ako sa inyo. Sige po, Doktora. Alam niyo po ba na as of last week ay hindi pa po nakikita ng karamihan po sa mga guro ang kanilang ituturo, ang mga modules. Okay, kita para niyo. po sa August 24. Alam niyo, hindi lang chismis yung sinasabi niyo. Talagang marami ho kong kakilalang mga guro na dumadaing ho sa akin. Kaya ko nararamdaman yung nararamdaman ng mga magulang. Kasi magulang din yung guro at the same time. Paano yan? Yes, sabi ko, additional stressful yan. Nung nasa normal kalagayan tayo, stressful na po yung mga teachers natin Opo. Alam niyo po ba yun? Alam naman natin yun, di ba? Ngayon, blended, ang ganda kasi pakinggan, blended learning. Ang ganda pakinggan Kasi po parang kape, di po ba? Parang napakasarap inumin. Blended. Maganda ang timpla. Opo. At kung matatandaan niyo po, ang lagi pong inaanunsyo ay mga 95% na silang handa. Ayan. Handa sila. So now, the truth has come out. Ayan. Kumbaga po. And the truth will set us free. Correct. Correct po yan, Senyor Ray. Yun po. At least yung katotohanan, tinanggap natin. Mas maganda naman yung tinanggap natin ng katotohanan so that may may ayos natin ang magandang pagbubukas ng klase. Kasi ginigit nga talaga ng Department of Education na talagang sabik daw ang ating mga estudyante na balik-aral. Okay naman po yun. Pero kesa naman bumalik-aral ng pawardi-wardi lang ang mangyayari, hindi magiging interesting yan para sa mga estudyante natin. Baka puro kunot-no ang mangyari sa mga bata. Ano ba to? Ano ba yan? At pati po sa mga magulang kasi parang kami na ata yung magtuturo. Yun na nga. Ganun na nga po yan. Magtutulong-tulong ang mga teachers at ang mga magulang. Dahil siyempre, naiiba po ngayon itong klase ng edukasyong ito. Siyempre, biski na sa mga bata, hindi naman nila nakikita kung ano talaga magiging epekto sa pag pinairal nato Dahil ang nalalaman lang nila nung dati, ihahatid mo sa eskwelahan at face-to-face pa yan, nagkakakitaan pa sila, ngayon wala na. Tama po. Yun pong inihigpitan natin sapagkat alam natin ang kalagayan po naman ng COVID-19, kahit na sabihin pa natin meron ng natuklasan kuno, hindi pa yan guarantee na dapat ay mag-relax tayo at hindi tayo maging maingat. Doble ingat tayo ngayon, triple pa nga Di ba, Doktora? Dahil dumadami, hindi ubiro dumadami. 79,000 na po, 813. Tapos, sasabayan natin ang pasukan on August 24. Ang galing. Sinalubong natin yung marami ang bilang ng COVID-19 habang nag-aaral tayo. Dalawang stressful po yan, Doktora. Correct. Ang mechanics pati po ng blended learning is that ang mga magulang pupunta sa school every week, kukunin ng modules, ibabalik sa bahay, pagkatapos sagutan, ibabalik na. Ganun po yung mangyayari po doon. So pati yung mga guro dapat andon. So kung nasa MECQ o ano pang ECQ, CQ yan, ay kailangan talaga mapag-aralan mabuti. Paano po ba yan gagawin? Safe na po ba kaming lumabas? Safe na po bang mag-aawak ng kung ano-ano? Yan po yung mga sa agam-agam po ng mga magulang. Okay. Yun po bang yung October 5 po ba? Sakaling hindi nagbago itong kalagayan ng COVID-19. Ibig sabihin, yung pagdami, ano po ang sanggalang o ano yung proteksyon natin sa mga magulang at sa mga teachers? Well, kailangan pa rin po ay sundin po natin yung mga protocols po na ibinibigay po ng IATF at ang sinasabi ko nga po sa mga magulang, kung talagang kailangan na mag-start, huwag naman po tayong matakot din na sobra na hindi na tayo lumalabas. Remember, Senyor Ray, lumalabas naman talaga mga magulang para mamalengke every now and then. So ano ba naman yung pupunta ka dun sa gate? Andun na yung mga materials, ilagay mo sa plastic, pagdating mo sa bahay, dun muna sa labas ng bahay for 2 days. Sa gate na po ba ilalagay?
Pwede po sa gate. Sabi Tama. nga po ng iba, sa barangay hall pa eh. Mas maganda, mas safe ng konti, no? Correct. Kasi po, natatakot ako dahil pinag-iinitan po ata ang mga eskwela natin para diyan po ilagay yung mga i-isolate na mga, Opo. kasi kulang na tayo ng place, di ba ba? Opo. Balita ko nga po yan. Hindi na po balita, talagang yun na po ang ni-required. Oo. Ang mga ilang eskwela na po yung sinabi na gagamitin para po gawing isolation room o ng mga taong hindi ko po alam kung anong kalagayan ng COVID yun o yun po ay mga dapat lang na tawag doon kulong ng 14 na araw Opo. nang walang COVID. Pero hindi natin alam. Correct. Kung may Sabagay, COVID. dapat malayo sa malayo sa komunidad. Ayun. Yun ang narinig ko. Okay, dapat. Hindi yun nakasentro. Correct. O de siyempre, may mga eskwelahan nung ganyan palang mangyayari na gagamitin. E de nandun ang risk na naman ng magulang at ng mga guro. Correct. Panibago Correct. na naman. Di po ba? Kasi Senyor Ray, hindi niyo po na itatanong. Nagkaroon na po ako ng COVID. I've recovered from COVID-19. And ako po mismo masasabi ko na sobrang bilis po ang hawaan. Ako nga po sobrang ingat na nahawa pa. Isipin mo nga yan. Sobrang naliligo na po ako sa alcohol, nahawa pa. So, we really do not know kailan ka mahawa at hindi. Kasi ikaw ingat na ingat, yung ibang parents, o Hindi. kaya yung ibang napadan, hindi. Hindi. Naku, ang hirap, ano? Opo. Binigyan niyo ako ng problema na naman, doktora. Ano na naman po? Hindi, binigyan niyo ako ng takot na naman. Di ba paano Hindi. yan? Isipin niyo. Ito po yung good news. Oo. Bigyan ko po kayo ng good news. Sige. I have recovered at home. Kung gano'n ang gagawin, kaso, minsan hindi na paano yung mga taong walang kwarto, walang CR? Correct. Yun May na nga problema po paano ko pati, kung asymptomatic, hindi naman sila bumagsak ang katawan katulad ko, kasi may mga simptomas ako. Aha. So alam ko, paano yung mga asymptomatic na nagkalat? Ayan, ang dami Hindi naman niyan. nila din sinasadya na makakahawa sila. Ayun. So, naging asymptomatic kayo, doktora? Symptomatic po ako. Pag symptomatic, meron kayo nararamdaman? Yes. Ayun. Yes. Yung asymptomatic, walang nararamdaman? Wala talaga. Naku, Hanggang gumaling na lang sila, hindi nila alam. ano ba yan? Ang hirap naman pala na talaga Just ng... imagine po, di ba? O hindi naman kaya napapraning na tayo dyan na iniisip natin na asymptomatic, may mga asymptomatic pa tayo na meron, pero wala naman. Baka naman, kasi po ganito nangyayari ngayon sa mga ospital, doktora. Opo. Alam nyo, ang dami kong kaibigan na karanasan ko na pag sinabi nilang magpapacheck up kami, pupunta kami rito, medyo pacheck up. Naku! Sabi ko na kagad, naku! Metro Manila Naku! Kaya sa probinsya ko na ako pinatatakbo. Sinuggest ko na ako sa probinsya, wala na loaded na itong ospital Tapos pinipilit ni Department of Health na dagdagan daw yung mga private hospital ng kanilang pasyente sa COVID. Wala na ngang ibubuga Pinipilit pa rin ni DOH Secretary. Pwede ba yun? Sino ba ang masusunod? Yung may-ari ng ospital o si DOH Secretary? Maganda lang pakinggan yung sinasabi ni DOH Secretary na nag-uutos siya, utos lang. Pero hindi niya nakikita. Nag-iinit po ang inyong upuan Senyor Ray. Kasi hindi niya nakikita yung katotohanan. Nakikita niya ba nakako ng Secretary ang katotohanan ng ospital natin sa Metro Correct. Manila? At nire-request niya nagdagdagan ng 30% pa. Ano bang... paano nga dadagdagan ang hindi na pwedeng dagdagan? Tama po. Sumasakit ang ulo ko, hindi ko na malaman kasi ngayon, tatawag sa akin yung mga tao na pag oras na concerned sila, Senyor, medyo masama ang lagay ng ano ko. Dadalhin ko na sa ospital, nakapila kami rito sa public. Huwag kayo sa public, sa private. Kawawa. Pagdating na naman sa private, dito daw, maghihintay daw kami sa... Tinanggap. Tinan nyo, Dok, ha? Tinanggap. Pagkatanggap, sabi, pwede ka bang, wala akong kwarto Isipin mo yan, wala akong kwarto saan kami maghihintay? Sa emergency. Sa emergency. Patay ka na sa COVID. Patay ka sa COVID. Mga 1,000 na taong Alam mo kaya yan, Secretary Duque? Na ganyan na sitwasyon? Ikaw nga kaya, may sakit ka, Secretary. Pumunta ka ng ospital. In-admit ka at sasabihin sa'yo, Secretary Duque, diyan ka na muna sa emergency, maghintay hanggang sa magkaroon ng kwarto. Tingnan ko lang kung hindi ka nervisin. Di ba? Yan ang sitwasyon. So, ang ginawa namin doon sa kaibigan namin, sabi ko, back out ka na dyan. Dinala na ho namin sa probinsya. Yun na nga lang, problema mo, ikaw quarantine ka dyan. Di ba na i-quarantine ka, basta may peace of mind ka, kesa dito sa Metro Manila, hindi ka maipasok. Dahil maghihintay ka sa emergency room. Buti kung ang emergency natin ay hindi
walang dumarating na COVID. Ayan. Iyan ang nagiging problema natin ngayon. So, maraming problema tayo na kinatatakutan natin. At least, kahit pa paano, kayo pala nakaranas ng COVID na at least, ano ba nararanasan nga pala, doktora? Hindi po ako, isa po yung unang-unang simptomas, hindi po ako makahinga more than 3 seconds. I mean, I cannot hold my breath beyond 3 seconds. Ganun ba yun? Kaya ang hirap-hirap pong magmumog, kasi para ka nalulunod. Tapos may fatigue, may weakness of the body, may high fever po for 3 days, tapos loss of appetite, no sense of smell, no sense of taste. At least natuto kami sa inyo, doktora. Yes, Kasi paano? Ganun pala yun, ha? Talagang totoo pala yun. Nawawala ng panlasa. Totoo po. Tapos ay biglang mahirap huminga. Ang hirap dito, yung mahirap huminga, hindi ho talaga COVID naman. Yung kaibigan ko, nahirapan nung huminga, pero hindi ho COVID eh. Baka walang tinan nyo. pera. Pero, hindi ho, dahil nga dun sa lungs niya. Yung sa problema lungs. niya, nagkaroon ng komplikasyon sa lungs. Pumedi, tinan nyo, umukay. Dahil kasi sa private, ang inaalala ko, sabi ko baka pagpunta ka sa public, lalo kang mahitot dyan. Yun ang problema namin. Kasi iko-COVID ka. Iko-COVID ka na dyan eh. Naku, hindi ka makahinga. Kaya nga po yung sinasabi ko sa inyo, kailangan ba magsabay-sabay yung palatandaan na yan? O kung hindi ka lang nakakahinga dahil doon sa hindi pa COVID yan. Sabay-sabay po. Kailangan sabay-sabay. Ayun. Yung pong sa kaibigan ko, yun lang, hindi lang, natatakot lang siya na hirapan lang siyang huminga. Opo. Pero lumitaw, hindi siya COVID. Kaya nga po, Senior Ray, maganda din pong pag-aralan kung ilan na po naman ang maaring namamatay or lalong gumagrabe ang kanilang mga karamdaman dahil sa hindi na sila makapunta sa ospital. Yun nga. Hindi na wala silang COVID. Natatakot, Hindi na nagpapa-check up. Ayun. Paano po? Pero totoo po yun. May namatay po akong kasamahan, nakakilala ko. Namatay siya sa takot sa COVID. May cancer po. Naku. So, hindi nagpagamot ng cancer dahil natatakot sa COVID. Opo. So, hanggang sa medyo hindi na niya matagalan, pero critical na siya, tsaka lang po siya pumayag sa ospital, namatay na po. Kaya nakikita ko po ang mga ups and down talaga ng problema natin sa COVID. Kaya, yun po, sinisisi ng asawa, bakit hindi nyo pinapasok sa ospital? Ayaw nga, natatakot. Praning na ang mga tao ngayon. Kasi inisip nila, magpapa-hospital ako. Kasi meron po kasi nangyari, doktora, pinasok namin sa ospital, pagkatapos gumaling sa sakit niya, nagka-COVID. Ang bigat, Bigat. Bigat po Anong yan. gayon ang gagawin natin talaga? Kaya doon ako nagwo-worry. Isipin nyo, lahat yan. Ngayon, nandito tayo ngayon sa pag-aaral, sabi nyo nga, hindi ang hirap kahit na anong pag-iingat mo, hindi mo pala masasabi yan, Sinabi nyo ngayon kagad na yan. Dahil ang mga magulang, hindi pala may iwasang hindi pupunta sa eskwelahan. Hindi po. At ang Hindi po, teacher- kasi sila talagang kailangan pumunta doon dahil ang mga bata nasa loob lang ng Sa bahay. madaling salita, para natin sinasabi na magdadagdag tayo ng frontliner sa pagbubukas ng klase. Tama po ba? Tama po ba, Opo. doktora? Tama po. Tama po yan. Magdadagdag tayo ng panibagong frontliners na maaaring mahawa ng hindi natin alam. In fact, our teachers and the school principal, magiging frontliners po yung mga yan. Sinabi nyo pa, yan ang mangyayari ngayon dyan. So, ganito po talaga tayo ngayon. Ito ang new normal. We need to adapt. Adapt natin. Pero marami pong salamat, doktora, sa pagbibigay nyo sa amin. Senior Ray. Baka meron kayo palawagan. Sige po. Magpapabati po. Sige po, doktora. Nakikinig po sa atin ngayon lahat po ng mga kapwa ko presidente sa mga GPTA schools po sa buong Quezon City. Wow, naman. Yes, sa mga school presidents po opo. ng lahat. 170 schools po yan. Taga Quezon City po ako, doktora. Yes, okay. Nangungunahan po ni Pres Fernan. At happy birthday po sa aming pong presidente sa District 4 ng Quezon City kay Annie Amorsolo. Maraming salamat po at dinidinig niyo po lagi dito sa inyo pong programa ang mga adhikain at mga nilalaman ng mga puso po ng mga parents. Salamat po sa inyo, Ray. Maraming ding salamat, doktora. Maraming salamat din po. At least nalalaman namin kung ano ang mga nilalaman, kung ano yung nasa, yung ibig sabihin, makatutulong para sa ating mga estudyante at sa lahat sa ating mga magulang at mga guro. Salamat din po. Mga kaibigan, si Doktora Arlene Escalante, ang tagapagsalita po ng League of Parents of the Philippines, member
ng Quezon City PTA Federation Association ng lahat po ng school PTA President. Maraming po salamat at maraming salamat din po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa amin sa palatuntunang Teka Teka ngayong araw na ito at isang linggo po tayo nagkasama-sama muli at sa tulong ng Diyos na kataas-tasan sa lahat. Inaasahan natin muli tayong magkakarinigan, magkakapanooran sa Facebook, dito pa rin sa palatuntunang Teka Teka. Sa pangalan pa rin ni Mayor Monelagan, ito pa rin si Senyor Pacheco nagsasabing, don't worry, be happy. Antabayanan po lamang sa loob ng ilang sandali ang palatuntunang balita na Serbisyo pa nang kasama natin si Edwin Eusebio. Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:34 ng hapon. Teka, alas 4:30 na.